Grabe! Kung may isang kwento na literal na magpapatigil sa iyo sa pag-scroll at magpapatanong kung totoo ba ang sinasabi nilang walang imposible, ito na yon. Mula sa simpleng pamumuhay, mula sa mga araw na kailangang magtiis, maghintay, at mangarap sa gitna ng kawalan. Ngayon, unti-unting binubuo ni Eman Baco sa Pacquiao ang sarili niyang pangalan. Hindi dahil sa apelyido, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa determinasyon. At sa video na ito, aalamin natin kung ano na nga ba ang tunay na buhay ni Eman ngayon, kung paano siya hinubog ng kahirapan, paano niya hinarap ang pressure ng inaasahan ng publiko, at kung saan patungo ang kanyang kwento sa mga darating na taon. Sa mundong sanay na sanay sa mabilisang husga, madaling sabihin na kapag may apelyidong mabigat, tiyak may dala na ring pribilehiyo. Pero hindi ganito kasimple ang realidad. Ang kwento ni Eman ay hindi kwento ng biglaang yaman o instant na karangyaan. Ito ay kwento ng batang kailangang matutong tumayo sa sariling paa, sa ilalim ng isang apelyidong kayang magbukas ng pinto. Pero kaya ring maglagay ng napakabigat na anino sa likod mo. Bago pa man sumikat ang pangalan niya sa mga social media at sports circles, si Eman ay isa lamang batang nangangarap. Bata na lumaki sa mga araw na simple ang pamumuhay, na ang pangarap ay hindi tungkol sa karangyaan, kundi sa pagkakaroon ng pagkakataon. Sa maraming kwento ng mga taong malapit sa kanya, hindi raw maluho si Eman. Mas pinili niya ang tahimik na buhay, ang disiplina sa araw-araw at ang unti-unting paghubog sa sarili. Walang instant na shortcut, walang overnight na tagumpay. Sa Pilipinas, kapag narinig ang apelyidong Pacquiao, automatikong may imahe ng kampeyon, ng yaman, ng kasikatan. Pero para kay Eman, ang apelyidong ito ay parang dalawang talim ng kutsilyo. Sa isang banda, may inspirasyon. Kung nagawa ng isang tao mula sa hirap, posible rin sa kanya. Sa kabilang banda, may pressure. Bawat galaw, bawat desisyon, may nakamasid. Lahat may opinyon. Lahat may inaasahan. Maraming beses na itinatanong ng publiko, ano ba talaga ang landas ni Eman? Boxing ba? Showbiz? Negosyo? Pero kung susuriin natin ang mga pahiwatig ng kanyang mga ginagawa, makikita natin na mas malalim ang kanyang kwento. Hindi siya basta sumusunod sa inaasahan ng mundo. Tila hinahanap niya ang sariling direksyon, isang landas na hindi lang nakaangkla sa apelyido, kundi sa sarili niyang kakayahan. Kung babalikan natin ang kanyang mga unang taon, mapapansin na hindi siya lumaki sa luho na inaakala ng marami. May mga panahong simple lang ang buhay. May mga panahong kailangang magsikap para sa bawat maliit na tagumpay. At doon nagsimulang mabuo ang karakter niya. Hindi sa ilalim ng spotlight, kundi sa tahimik na disiplina. Sa mga araw na maaga siyang gumigising, sa mga oras na inuubos niya sa paghasa ng katawan at isipan, sa mga pagkakataong mas pinili niya ang pag-unlad kaysa sa instant na kasikatan. At dito papasok ang tanong, ano na nga ba ang buhay ni Eman ngayon? Ngayon, makikita natin si Eman bilang isang kabataang unti-unting binubuo ang kanyang identidad. Hindi na siya lamang anak ng alamat. Siya ay isang individual na may sariling pangarap, sariling pakikibaka, at sariling direksyon. Sa mga larawan at video na lumalabas, mapapansin ang disiplina sa kanyang katawan, ang focus sa kanyang mga ginagawa, at ang tahimik na kumpiyansa na hindi kailangang sumigaw para mapansin. Hindi man siya palaging nasa headlines, ang bawat hakbang niya ay sinasalubong ng mga tanong, ito na ba ang simula ng sariling legasya? At kung pakikinggan natin ang mga obserbasyon ng mga taong sumusubaybay sa kanya, makikita na ang tunay na pagbabago sa buhay ni Eman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa bilang ng followers. Nasusukat ito sa kung paano niya hinaharap ang responsibilidad ng pangalan na dala niya, na hindi ginagawang sandalan, kundi ginagawang inspirasyon. Sa likod ng mga kamera at mga komento online, si Eman ay patuloy na humaharap sa isang laban na mas mahirap kaysa sa anumang pisikal na hamon, ang laban sa sarili. Ang patunayan na kaya niyang tumayo hindi dahil sa kung sino ang kanyang kamag-anak, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao.
Ito ang laban na hindi napapanood sa TV, hindi naririnig sa balita, ngunit araw-araw niyang hinaharap. Kung titingnan natin ang kanyang lifestyle ngayon, mapapansin ang pagiging simple. Hindi siya kilala sa magarbong pagpapakita ng kayamanan. Mas pinipili niya ang low-key na pamumuhay, focus sa training, sa paghubog ng sarili, at sa pag-aaral ng mga susunod na hakbang sa buhay. At sa isang mundo na puno ng ingay, ang ganitong katahimikan ay isang anyo ng lakas. Marami ang nagtatanong kung papasukin ba niya ang larangan ng boxing. Natural lamang dahil sa bigat ng apelyido. Ngunit kung pakikinggan natin ang mga pahiwatig sa kanyang mga kilos, tila malinaw na hindi siya nagmamadali. Para kay Eman, ang tagumpay ay hindi minamadali. Ito ay hinahabol sa tamang oras, sa tamang paraan. Hindi dahil may naguutos, kundi dahil handa na siya. At kung sakali mang piliin niya ang boxing, malinaw na hindi ito magiging isang eksperimentong panandalian. Ito ay magiging seryoso, may disiplina, at may malinaw na layunin. Ngunit kung ibang larangan naman ang kanyang tahakin, negosyo, sports sa ibang anyo, o kahit pagbuo ng sariling advokasya, iisa ang mensahe. Gusto niyang maging Eman, hindi lamang Pacquiao. Sa mga nakaraang taon, unti-unting lumalabas ang kanyang pagnanais na maging huwaran sa mga kabataan. Hindi sa pamamagitan ng malalaking talumpati, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Ang mensahe, hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang kawalan ng kasiguruhan. Ang tunay na hadlang ay ang pagsuko sa sarili. At dito lalong nagiging makahulugan ang kwento niya. Mula sa mahirap na simula, eto na ngayon. Isang kabataang may direksyon, may disiplina, at may malinaw na paninindigan. Hindi pa man siya nasa rurok ng tagumpay, makikita na ang pundasyon ay matibay. At sa anumang larangan na kanyang tahakin, dala niya ang mga aral ng kanyang pinanggalingan. May mga nagsasabing madali ang buhay niya dahil sa apelyido. Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay ang mental na bigat ng inaasahan. Ang bawat pagkakamali ay mas napapansin. Ang bawat tagumpay ay madalas ikinukumpara. Sa ganitong sitwasyon, hindi lahat kayang manatiling tahimik at determinado. Ngunit si Eman, sa halip na magreklamo, ay mas piniling magtrabaho sa sarili. Kung titingnan natin ang mas malalim na larawan, ang buhay ni Eman ngayon ay hindi kwento ng marangyang pamumuhay. Ito ay kwento ng pagbuo ng karakter, pagbuo ng direksyon, pagbuo ng sariling identidad. At sa isang bansang sanay sa mga instant na bida, ang ganitong uri ng kwento ay bihira. Hindi natin alam kung saan eksaktong hahantong ang kanyang landas. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang kanyang paglalakbay ay hindi lang para sa kanya. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga kabataang Pilipino na kahit gaano kabigat ang dala mong pangalan o kahit wala ka mang kilalang apelyido, ang tunay na halaga mo ay nakasalalay sa iyong mga desisyon, sa iyong disiplina, at sa iyong paninindigan. At kung babalikan natin ang simula, grabe, ito na pala ang buhay ni Eman Baco sa Pacquiao ngayon. Hindi dahil sa dami ng kayamanan, hindi dahil sa dami ng spotlight, kundi dahil sa lalim ng kanyang pinanggalingan at sa katahimikan ng kanyang pag-angat. Mula sa mahirap na simula, heto na ngayon. Hindi pa man tapos ang kwento, ngunit malinaw na ang direksyon. Sa huli, ang buhay ni Eman ay hindi lamang kwento ng isang apelyido. Ito ay kwento ng isang kabataang piniling huwag magpadala sa ingay, piniling tahakin ang sariling landas, at piniling patunayan na ang tunay na tagumpay ay hindi minamana, ito ay pinaghihirapan. At habang patuloy nating sinusubaybayan ang kanyang paglalakbay, isang tanong ang mananatili. Kapag dumating ang araw na tuluyan niyang ilahad ang sarili niyang legasya, masasabi ba nating nakita natin ang simula? O masasabi ba nating tayo mismo ang naging saksi sa isang kwento ng pagbangon mula sa tahimik na pagsisikap patungo sa sariling tagumpay? Kung may isang aral na iiwan sa atin ang kwento ni Eman ngayon, ito iyon. Ang tunay na grabe ay hindi ang bigat ng pangalan, kundi ang lakas ng loob na buuin ang sarili sa kabila nito.